Hello po muli mga kabayan, mga tambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po ay nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakaraang araw po mga tambay ay nanawagan po si Mayor Magalong na kailangan po talaga ng investigasyon po ng independent body mga katambay. Hindi po kailangan ng investigasyon kahit po ng Senado at Kongreso. Yun talaga pong mananagot silang lahat at wala pong kinikilingan. Kasi po pagka po ang Kongreso at Senado kahit papaano po mga katambay ay baka meron pong proteksyonan at meron pong kilingan sa investigasyon. At baka hindi po kayang panagutin. Hindi po katulad nitong sinasabi ni Mayor Magalong ay kailangan po ang mag-iimbestiga ay talagang puspusang investigasyon at hindi po ito mabubusalan hanggat maaari mga kababayan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Mayor Magalong dito po sa balita. Grace, bakit nanawagan si Mayor Magalong ng independent investigation dito sa issue ng maanumalyang flood control projects? Para kay Mayor Magalong, dapat isang malayang investigasyon ang gawing kaugnay ng mga issue dito sa flood control projects. Tinukol nga ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang naturang investigasyon ay dapat pamunuan ng mga retired justices gaya ni dating Chief Justice Renato Puno at mga dating opisyal ng PNP na sanay sa malalimang pagsisiyasat. Para sa alkalde, hindi sapat ang mga inisyatiba ng Kongreso lalo na't ang mensahe ng Pangulo ukol sa overpriced at substandard projects ay direktang nakatuon sa mga miyembro nito. Pero sa akin, insofar as I'm concerned, hintayin na lang siguro natin kung anong resulta ng kanilang investigasyon. Kung talaga bang nag-iimbestiga sila. O kaya nagtatakipan lang sila. Ayon pa kay Magalong, ang independent probe ay dapat naglalaman ng kakayahang magsuri ng libu-libong dokumento, gumawa ng site visits, interviewin ang mga planners at beneficiaries at isagawa ang forensic accounting. Hindi lamang mga proyekto mula 2022 ang dapat busisiin kundi maaaring 10 taon ng mga programa ang isailalim sa pag-aaral, lalo't maraming issue ng overpricing at poorly built infrastructure ang lumitaw. Binigyan din pa ni Magalong ang papel ng COA na may kopya ng mga kontrata, detailed price analysis at mga record na kaugnay ng bidding issues tulad ng net financial contracting capacity. Isang halimbawa, ang kumpanyang MG Samidan Construction na base sa Mountain Province nakakuha ng mahigit 5 billion na project sa Cordillera, gayong 250,000 lamang ang paid-up capital base sa SEC records. Iginiit din ni Mayor Magalong ang mga malalaking flood control projects sa Cordillera ay mistulang cut and paste mula sa mga lowland design na hindi angkop sa lupa, geology at terrains ng rehiyon. According to our fellow mayors, walang feasibility study, walang technical study. Tapos yung mga ibang yung mga designs parang cut and paste lang . Kumbaga hindi siya customized dun sa kasi nga walang technical study. Kaya cut and paste. Kumbaga iba-iba naman yung soil, iba-iba naman yung yung character ng soil, yung environment, yung terrain. Ay sa source ng alkalde, umabot na sa mahigit 600 contractors ang kasangkot sa mga proyekto sa buong Pilipinas. Subalit iilan lamang ang palaging nakakakuha ng malalaking kontrata. Yan muna ang balita mula dito sa Grabe mga tambay, no? Grabe po ang korupsyon. Tama po si Mayor Magalong . Bakit ang mag-iimbestiga ito pong Kongreso at Senado?
Di ba? Hindi po natin na minamalit ang investigasyon po ng Senado. Pero pagka ganito po mga politiko ang sangkot, mga politiko po kasi sangkot ang dapat po mag-imbestiga kung talagang gusto po makakuha talaga ng makatotohanan at mapanagot lahat. Lahat! Walang exempted. Talagang kumuha po na independent body. Hindi po ba? Ang gobyerno. Para po mapanagutan lahat at yung investigasyon ay lumitaw talaga lahat at masuri. Di ba? Kaya nga sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Yan, pwedeng pangunahan ng mga retired justices na may kaalaman po, mga justices natin. Mga retired na mga matitinong retired police, mga generals na may kakaya mag-imbestiga. Di po ba? At syempre po, isasama na rin po ang matitinong retired mga naging NBI director natin. Di po ba? Pwede pong pagsama-samahin po lahat at bumuo po ng isang independent body. Hindi po ba? Kaya lang, kailangan po na approval ng Pangulo. Ang tanong, magugustuhan po ba ng Pangulo? Kung yun mismo ang Pangulo natin, pag-upo pa lang, yung Presidential Anti-Corruption Commission, di ba? Ay tinanggal niya po yung committee, di ba? Di po ba meron tayo nun, yung Presidential Anti-Corruption Commission? Di po ba? Yung PICC? Di po ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron nun? Yung PICC, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po nung umupo po ang si BBM na wala? Tinanggal. Ano po ibig sabihin nun? Wala na po mag-iimbestiga sa korupsyon ng gobyerno. At hindi po ito prioridad o priority ng Pangulo. Natutukan at bantayan ang korupsyon sa gobyerno dahil tinanggal niya yung committee. Tinanggal niya yung komisyon. Komisyon po yan Yan po ay komisyon ng isang presidente. Pwede niya pong italaga yan na magkaroon po ng isang komisyon, yung tinatawag na PICC. Di ba? Bakit kaya tinanggal? Bakit? Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit kaya? Ito pong PACC, mga tambay. Bakit kaya tinanggal? Bakit? Para po wala na pong imbestigahan silang korupsyon? Malayang-malaya na po sila magnakaw? Ito pong nagpakademonyo ng mga politikong magnanakaw? Mga kabayan, kaya po tinanggal nila yung PICC, yung PACC. Di ba? Di ba tanggalin mo? Sino pa mag-iimbestiga? Tapos ayaw mong bumuo na komisyon na talagang credible at pagkakatiwalaan ng taong bayan, yung sinasabi ni Mayor Magalong. Wala na yung Presidential Anti-Corruption Commission at ayaw mo pa rin bumuo na isang task force, na isang komisyon na tutugis at mag-iimbestiga sa mga kahayupan at pagnanakaw ng mga demonyong mga politiko sa ating bansa. Dapat pangunahan po ng Pangulo yan. Di po ba? Dahil wala Walang komisyon. Yung presidente mismo, wala siyang anti-corruption. Wala siya. Tapos, merong isang mayor na meron na siyang hawak na ebidensya, ayaw mo na masuportahan yung mga ideas ng mayor na galit sa korupsyon dahil napakarami po. Hindi lang po sa Baguio ang napakaraming korupsyon, lalong-lalo po sa sinasabing flood control. Di po ba? At ano po yung nangyari sa Senado? Lumalabas din po sa Senado, napakarami po at umaamin po si Secretary Bonoan ng DPWH. Ano po? Di ba? Napakaraming ghost project at talagang napakaraming nakurap na pera ng taong bayan. Sa Bulacan pa lang yan. Yung sinasabi ni Mayor Magalong, Cordillera, bandang norte. Hindi po ba? Halos buong Pilipinas ay merong flood control project ang gobyerno. Hindi po ba? Pero hanggang salita lang ang Pangulo. Kailan pa po nagsona ang Pangulo? Kailan pa po siya nagsona? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang binubuo na isang komisyon
na katulad ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte na meron siyang Presidential Anti-Corruption Commission, yung PACC. Di ba? Bakit ito wala? Kaya po ang Senado at Kongreso, nakita niyo po. Kaya po ano sabi ng Vice President? Sa mga demonyo na yan, umano. 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bansa. Ayon sa Vice President. Sa Kongreso. Yung 2 demonyo raw po doon na nagpaka-demonyo raw umano ang kumukontrol ng pera nung panahon ni Vice President na siya po ay DepEd Secretary. Nakita niyo po yun. Samantalang dito, pwede naman pong imbestigahan. Kasi sa Senado at Kongreso, yung investigasyon po nila ay puro pagtatanong. Nagtatanong po sila. Di po ba? Puro pagtatanong lang po. Ang gusto po natin malaman, yung totoong investigasyon na merong managot, may makulong, at hanggat maaari, maibalik ang pera ng bayan na mga ninakaw ng mga demonyong ito, umano. Hindi po ba? Nakakagulat lang po. Merong isang mayor sa malayong probinsya ng Baguio na meron pong kakayahan. May kakayahan pong bumuo at pangunahan ng investigasyon ng napaka-malawakang korupsyon ng binagoongang Pilipinas. Pero meron po tayong isang presidente na ayaw suportahan ang korupsyon na ito'y matigil at ito'y mapanagot. Mukhang ayaw, Mukhang ayaw. Bakit kaya? Bakit? Sangkot silang lahat? Dahil silang lahat ay baka lumabas ang kanilang mga pangalan? Na sila po ay parang sindikato? Yung sinasabi nga natin, para silang mga pyramid? Na ang ulo umano ay nasa Malacanang? At ang mga kamay at braso ay nasa Senado at nasa Kongreso umano? Hindi kaya ganon? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya ayaw po nilang bumuo ng komisyon katulad na sinasabi ni Mayor Magalong. At sinasabi ni Mayor Magalong, walang mangyayari dyan. Walang kalatoy-latoy yan. Kasi magtatakipan lang sila. Pwede nila pagtakpan ang mga katarantaduhan nila dahil magkakaurit, magkakabaro sila. Hindi kaya. Kaya nga ibang-iba po. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay meron pong Presidential Anti-Corruption Commission o yung PACC. Pero ngayon, ano po ang binuo? Ang binuo po ngayon ay puro magparami na mga buhaya sa gobyerno umano. Pinarami ang buhaya at magnanakaw at nagparami po ng mga demonyo na mga politiko umano sa ating bansa. Yan po ang nabuo nung panahon po nila ngayon. Nung panahon nila, yan ang dumami. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. Ang mga politiko ay takot na takot gumawa hanggat maaari. Iniiwasan nila magnakaw dahil nga po may mag-iimbestiga. Hindi po ba? Ngayon, sino mag-iimbestiga? Ang mag-iimbestiga ay kapwa rin nila magnanakaw umano at kapwa rin nila demonyo umano ang mag-iimbestiga sa kanila. Hindi po ba makakawalang hiyaan ang ginagawa sa atin? Pero pagdating po sa media, talagang proud na proud pa ang media. Dahil daw po, natutuklasan daw po ang mga korupsyon sa gobyerno. Pero ang tanong, may nakukulong ba? At may nananagot ba? Wala! Mga kabayan, meron man! Piling-pili lang sa mga daliri natin. Bilang na bilang lang kung meron man, mga kabayan. Kaya napakalungkot po ang nangyari po nung sila na po ang nanungkulan, mga kababayan. Pero kayang-kaya pa naman nilang pagtakpan. Gamit ang pera ng taong bayan, ay kaya po nilang pagtakpan yan. Sanay naman po sila ganyan. Sanay naman po sila, di ba? Sanay na sanay sa kasinungalingan at sanay na sanay mag-twist ng issue. Hindi po ba? Yan po mga tambay.
Kaya po dito po kay Mayor Magalong, darating po ang mga panahon at araw, Mayor Magalong, baka po mabaliktad. Baka sa susunod na mga araw, kayo na po ang iniimbestigahan at nasa inyo na po ang hot seat, mga kabayan, para po mailihis ang issue dahil kayo po ay talagang puspusan po ang inyo pong kagustuhan na maimbestigahan ang mga demonyo at magnanakaw sa bayan. Pero sa dami po ng mga demonyo at magnanakaw sa bayan, baka kayo naman po ang baliktarin nila. Hindi kaya, mga kababayan? Di po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po sa inyo po mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagpapakape. Mabuhay po kayong lahat. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po mga tambay, sama po natin ang pamilya Duterte na maingatan po ang ating Vice President. Maingatan po siya sa mga masasama na nagbabalak at nagpaplano po sa kanya ng kasamaan. Sana po maiwasan po niya to at hindi po siya ipag-adya, mga kabayan. Isama po natin sa panalangin. At ganun din po ang ating dating Pangulo Duterte, syempre po na makaligtas po siya sa kapahamakan at syempre po makadugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.